Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, aside sa 2.3 billion na yan, mayroon siyang 500 million na nakuhang pondo. At anong ginawa nila sa pondo na yan na 500 million? Nilustay. Kita nyo naman kung anong ginawa. Nag-i-incas ng checking 125 million itong si Gina Acosta. Ganun lang kasimple. Sabi nga ng mga Land Bank of officials, unusual yan. Hindi kami nasanay sa ganyan. Wala kaming, ngayon lang yan nangyari. Now, 125 million isang withdrawal. At hindi niya lang yan isang beses ginawa. 4 na beses. 125 million, 125 million, 125 million. At anong nangyari pagka-ingkas niya? Binibigay niya kay La Chica. Bawal yun. Si La Chica naman, wala tayong malamang, nasaan na si La Chica ngayon. Pero anong ginawa nila? Tapos, nung tinanong kung saan ginastos ang liquidation nila, tree planting, tapos Christmas party, tapos sino-sino ang mga recipients na binigyan ng pera? Mary Grace Piatos, Andy Lim, sino pa ba yung yung ngayong mga araw na lumitaw? Yung mga lumitaw ngayong araw? Si Antonio Pagong, si May Pamana, si Suniso P. Belat. Sino bang maniniwala na totoo yan? Tapos ginastos mo yung sa safe house, 16 million in 11 days. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Talagang linuloko tayo ni Sara Duterte at ng mga tao niya. Kapag pinalusot ito dito si Sara Duterte, wala na tayong wala na tayong katinuan. Imagine niyo, papalusutin diyan si Sara sa ganyan. Obvious na obvious. Mga kabunyog. Obvious na obvious. Pinagluloko tayo. Yang mga sagot na yan ni Acosta, sinong maniniwala doon? Yung liquidation nila na binigyan daw ng pera, Mary Grace Piatos, tapos si May Pamana, tapos si Dilim, ay wala. Ano yan mga kabunyog? Obvious yan. Ngayon, tayong mga Pilipino, maniniwala ka ba dyan sa ginawa na yan nila Sara? Maniniwala ka ba na ginamit nila sa tama yan? Obvious naman eh. O ngayon, kapag pinalusot si Sara dyan, wala. Talagang naglulukohan na tayo. At itong mga staff, itong mga taong ito ni Sara, itong si Acosta, pag nakalusot ito, hindi ito nakulong. Sila La Chica, hindi nakulong. Ano na lang ang mangyari sa bansa natin? Hindi. Mga kabunyog, hindi naman ito 5 million. Hindi naman ito 10 million pesos. Kalahating milyon. Kalahating milyon mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, dito pa lang dapat sa confidential funds, dapat dito makonvict na si Sara. Dapat nga, ano na yan? Dito, kaya lang makikita nyo naman, anong nagiging reaksyon ng mga senador nila Amy Marcos? Anong nagiging reaksyon nila, Pia Cayetano kanina? Anong reaksyon ni Amy Marcos, ni Padilla, ni Camille Villar at Mark Villar? Ay, parang alam nyo mga kabunyog, itong mga senador na to nakakampi ni Sara. Para sa kanila ang pinag-uusapang pera dito, maliit masyado na yan. Kasi nga, ang tindi ng korupsyon sa bansa natin, ang 500 million, maliit na lang. Ay, sos, grabe, mga kabunyog. Ano na ito? Pag hindi natin napatalsik si Sara dito at hindi siya na-convict dito, wala na. Wala nang pag-asa ang bansang ito. Wala na mga kabunyog. Ang dapat natin turuan ng leksyon si Sara. Dapat ma-convict siya dito, matanggal siya sa pwesto. Dapat yung mga kasabwat niya dyan, itong sila Acosta, La Chica, makasuhan din ng plunder, makulong. Dapat hindi na makabalik ang Duterte sa 2028. Yan yun. Diyan natin maipapakita na tayo ay desisyonadong baguhin ang bansa natin, labanan ang korupsyon. Obvious na obvious yung ginawang panluloko sa atin. Obvious na obvious. Yung term na ginagamit nila Attorney Kapunan sa kanila Attorney Lagutan, tama yun, scam.
Ang lahat ng ito, mga kabunyog, ay scam. Sinong maniniwala dyan sa ginagawa nila yan? Sinong maniniwala na regular o legal ang ginawa nila? Yung mga maluloko nila. O ngayon, papalampasin mo ba yan si Sara dyan sa ginawa niyang yan? Oh, ia-acquit mo sa ganyan? Tapos hahayaan mo pang makatakbo sa 28? Baka manalo pa yan sa 28? Ay, ano na to? Tapos itong sila Acosta, pag naging presidente si Sara, kukunin na naman to sila Acosta. Kukunin yan sila La Chica. Kukunin yan sila Parda. Gagawin nila paulit-ulit ang dati na nilang ginagawa. Yan, mga kabunyog, ang masaklap sa bayan natin. Ha? Yan ang masaklap sa bayan natin. Dapat tayong magising na. Ha? Sa ibang bansa ang ganyang pangyayari, wala na yan. Kung sa Japan, nagharakiri na yung disembowelment na ang ginawa niyan. Nakakahiya. Dito, walang hiya itong mga to. Ha? Sa ibang bansa, halimbawa sa Britain, ang Prime Minister na gumawa ng ganyan, nagre-resign na. Hindi niya na hinintay na magkaroon ng vote of no confidence. Wala na. Matik na yan. Sa Japan, sa sobrang kahihiyan. Ano na yan? Disembowelment, harakiri. Yun. Tutusukin ang tiyan. Yan yung Sa atin dito, wala. At ang pinakamalala dito, papalusutin mo pa si Sara dyan, ia-acquit mo, tapos itong mga officials na ito, sila Acosta, saka sila La Chica, papalusutin mo rin. Ay, ano ng klase sa bansa natin? Ano ng klase yan? Ha? Mga kabunyog, wala na. Ang kaganyan. Kaya sa totoo lang, ay, dito habang tumatakbo itong pagdinig na ito, kaya nga yung mga senador sabi ni Senador Ping Lacson, ay ayaw ko na, wala naman akong nakuhang maayos na sagot. Sabi naman ni Senador Soto, ay ayaw ko nang marinig. Template na naman na sagot yan. Kaya ito, mga kabunyog, ang simple lang naman ang tanong sa impeachment, may tiwala pa ba ang taong bayan kay Sara Duterte sa ginawang yan? Yung pinagagawa niya nila Acosta, nila La Chica, may tiwala pa ba ang taong bayan dyan? Wala na yan. Betrayal of public trust na yan. Betrayal of public trust. Wala nang tiwala ang taong bayan dyan. So anong dapat gawin yan? Patalsikin na sa pwesto. Removal from office. Hindi na dapat yan payagan pang makatakbo uli. Perpetual disqualification from holding public office. At pagkatapos niyan, isulong na ang kasong plunder kay Sara, kay La Chica, kay Acosta, makulong silang lahat. Yan ang dapat na makita ng taong bayan. Obvious naman at garapal ang ginawa nila Ha? Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.